Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. PNP, nanindigang hindi magpapaimpluwensya sa takbo ng investigasyon kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Nanindigan ang Philippine National Police na kanilang reresolbahin ang kaso ng mga nawawalang sabungero ng tapat at walang kinikilingan para sa pagkakamit ng katarungan. Ito ang iginiit ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kasunod ng mga puna at batikos na kanilang natatanggap hinggil sa tila naiimpluwensyahan na umano ng ilang kilalang personalidad. Aniya, walang puwang sa organisasyon ang pagpapagamit sa pansariling interes ng sinuman at bawat aksyon ng PNP ay nakabatay sa mga ebidensyang kanilang nakakalap. Tungkol naman sa kredibilidad ng testigong si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, sinabi ni Fajardo na nasa Department of Justice at ang korte ang pagpapasya kung kapanipaniwala ang kanyang mga pahayag. Ito'y lalo na't hindi naman agad inamin ni Patidongan ang posibleng kaugnayan ng kanyang mga kapatid sa kaso, na isumite na rin ng PNP sa DOJ ang lahat ng dokumento kaugnay sa kaso at kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng mga awtoridad. Una rito, nilinis ng PNP si dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas sa isyu ng pagkakaalis nito sa pwesto, sabay paglilinaw na ito'y personal na kahilingan sa liderato ng pulisya. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. Samantala, AFP, nagbabala laban sa pagpapakalat ng fake news sa WPS kasunod ng kumalat na recycled footage ng insidente sa Ayungin Shoal. Nag-isyo ng matinding babala ang Armed Forces of the Philippines laban sa pagpapakalat ng fake news at sinadya na maling impormasyon kaugnay sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, pinuna ng AFP ang mga pagtatangkang i-mislead ang publiko sa pamamagitan ng paggamit ng luma o recycled footage bilang bagong insidente sa Ayungin Shoal. Hindi lamang aniya irresponsable ang ganitong mapanlinlang na taktika, kundi naglalayon din itong manipulahin ang pananaw ng publiko, baluktutin ang katotohanan at pahinain ang nagkakaisang paninindigan sa pagdiit sa sovereign rights at jurisdiction ng ating bansa. Sa kabila nito, nananatili aniyang hindi natitinag ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagdepensa sa ating soberanya at jurisdiction salig sa konstitusyon at international law, partikular na sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Hinihimok din ng AFP ang publiko na manatiling mapanuri, iberipika ang mga impormasyon at sumangguni lamang sa mapagkakatiwalaan at official sources. Iginiit din ng AFP na ang disinformation ay isang direktang banta sa ating pambansang integridad at pagkakaisa, kaya't ang katotohanan ang ating pinakamalakas na depensa. Ginawa ng AFP ang babala kasunod ng lumabas na video ng pagtow umano ng barko ng China Coast Guard sa Philippine vessel na nagresulta sa komprontasyon sa Ayungin Shoal, subalit walang petsa na nakalagay kung kailan nangyari ang insidente, kaya't questionable ang pagiging lehitimo ng naturang insidente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.